We're going out today. This is the outfit. Mamadali na ako. Wait. Ayan. This is sisig, pizza, and chicken tenders. Ang sarap ng chicken tenders nila. Tapos sabi ni Emma, masarap daw yung sisig pizza, so I'm gonna try. Pero, sisig lover. Ikaw din naman nag-girl eh. Wala siyang funny. Studio Ghibli tayo. Ang sketchy ng place. Tsaka, eh, nabawal ba dun sa harapan? Ah, ayun. Nakapark pala dyan. Okay. Okay, go. Go. So, since I'm very prone to hyperpigmentation, I use this ordinary acid to help with the black spots. Bite my. I tried to say it right this time. Kasi, ano kasi yung, ano mo naman, ano ko sa essay, di ba? Max, wag this, brother.
Sa'yo, baby powder. Thank you. They smell the same. No, this one smells like Wait, no, I laundry. like this one. Because that one is a bit... It smells like a massage oil. Oh yeah. I kind of like that. Okay, so here's everything that we got during the fully book run. Okay, here's everything. Hindi lahat sa akin to, okay? Most of it is my sisters, my younger sisters, because it's her birthday. Tapos, ang madami kong binili is yung mini short stories ng Penguin Classics Edition because they finally have a wide range of Penguin Classics there. As in, nagulat ako kasi yung branch na yun, more than one shelf yung Penguin Classics nila. So, that's really, really nice. Tapos, mga 180 itong maliliit na to. So, very cheap. Kasi it's good to start with this ones if you want to go into classics then. And I bought 5. So this is The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman, Honoré de Balzac, The Atheist's Mask, because I've been wanting to get into other authors. Tapos nakita ko to si Balzac kasi meron akong NYRB niya. And I think I've heard good things about Balzac. And then The Meek One by Dostoevsky. Ito talaga, isa sa mga pinakagustong basahin is yung Letters to a Young Poet ni Rainer Maria Rilke, because Rilke is, I've been also getting a lot of good feedbacks from him kasi sa Reddit. And this is A Nervous Breakdown by Anton Chekhov. I actually just saw this, tapos I don't have any history with it. Nakita ko lang. I bought the I read this one, so I was really intrigued, kaya binili ko siya. So ito yung mga una kong binili. And then The Phantom of the Opera by Gaston Leroux. Kasi feel ko yung mga Leroux, mali yata yung ganun. Not sure. I'm not French. Or French pa to. Hindi ko sure kung French pa yun. Anyways. And, sige, start tayo dito. Sa malalaki din. Ayan, super dami din. And, we have an NYRB. Grabe ang mamahal na NYRB, like, for real. Kasi, hindi ko alam. Kasi ang NYRP kasi sila yung publisher ng mga hindi na masyadong pinapublish ng mga story. So, baka ganun kaya mahal siya. This is On the Marble Cliffs by Ernst Junger. And I really, really like the summary ko nakita sa Goodreads. So, I bought this one and it's shorter.
And then, meron pa ako isang NYRB dito. This is Soul. This is actually, nasa siya. Want to read ko. Nagulat ako. Sabi ko, parang familiar tong cover niya. Tapos nakita ko, okay. So, kaya siya familiar kasi nasa want to read ko siya. This is Soul by Andrei Platonov. This is a very thick book. This is, I've heard, nakita ko lang siya sa Goodreads kasi I've been looking for my next NYRB. So, nakita ko siya and I was intrigued by it. So, buti na lang meron siya ng copy doon. And then, ito yung isa sa mga favorite kong finds today kasi medyo nako-content ako sa range nung fully book. And I was really surprised. For sure, siguro may mga iba din sa Brachet or baka meron din sila before pa na itong classics na to. Pero for some reason, ngayon ko lang siya nakita. Kasi may isang section siya na lumaki na kasi yung Penguin Classics collection sa fully book eh. As in, 4 shelf na ito, 5 shelf. And then, yung mga classic section nila, ito yung isa sa mga publisher, which is yung Pushkin Press Classics. And ito yung mga feel ko hindi na din pinapublish kasi nakita ko yung Goodreads nila, wala masyadong nagbabasa. Like, may isang story, like, 250 lang yata yung nagbasa. I think this is it. The Pendragon Legend by Antal Zerb. It's either this or the And the Earth Will Sit on the Moon ni Nikolai Gogol. So, mga ano siya, hindi na ito pinapublish na stories or hindi masyado sikat na stories. And this is also Flight Without the End ni Joseph Roth. So, I was really, really happy to find this kasi gusto ko yung mga hindi masyadong oh my god! Gusto ko maka-discover ng mga hindi masyadong sikat na books. So, I was really, really happy. This is my babies. Anyways. Ito naman, The Pillow Book by Sei Sho. Nagon. That's the reason I keep saying Sho. Kasi yung O niya, may ganun, may dash. And sa Japanese kasi, yun. So, hindi din masyadong kilala to. And I've never heard anyone recommend this. But I was really intrigued kasi Japanese literature siya. And I love Japanese literature. And Japanese classic siya. Ito naman ni Franz. Nawala ng memory. Pero this is Franz Kafka, The Trial. Ayan. Alam niyo na ako sino si Franz Kafka. I don't need any explanation. This is Emma by Jane Austen. Love this cover. And I want that dress gown pala. This very thick book. I love this. So for ito din. Yung kapatid ko nakakita ito. This is The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Stevenson. I love this. As in, I want to read this kasi parang intriguing siya. Nakalagay kasi all human beings as we meet them are coming led out of good and evil. And Edward Hyde, alone the ranks of mankind, was pure evil. Damn. Ito, The Blinders by James Joyce. Oh my gosh, hindi ko siya nasabi. Dun sa... Wait, nasabi ko ba siya sa haul ko kanina sa TikTok? Hindi yata. Pero this is James Joyce's The Blinders. I've been hearing good things about this. The Hurricane Wars, this is my younger sisters. Ang ganda ng sprayed edges niya. And then, Anna Karenina ni Leo Tolstoy. Very, very thick. It's not that serious Leo. Joke lang. Pero, kapal niya. And then, this is also my sisters. As Rich as the King. And then, Omniscient. Ayan. Ayan lang. Mawala ng memory to, pero ayun na yung mini haul natin. Very, very nice haul kasi quality lahat, I feel like. Kasi... Ito yung nagpapatog ko. I'm so shady. I don't really mind when you play me. Voices that I go crazy. Good afternoon, guys. So, kung nakita nyo naman sa mga previous clips ko, I woke up really early and I ran. Kasi nagyaya ako sa mga kapatid ko na mag-jogging kami or start na running era namin. Kasi, kung nanonood kayo ng mga previous vlog ko, you know, I started doing like yung walking. Nag-start ako sa walking kasi I don't have the strength to run agad. So, I started with walking. I'm starting a 75-day streak challenge. I know I posted it on Instagram. So, kung nakita niyo yun, ang dami kong nilagay doon. Like,
Talagang gusto ko 75 days straight akong ginagawa yun. And not only it includes the workouts, 4 workouts a week, but it includes like yung 1,600 ml of water every day, daily, ganyan. And then reading like at least 100 pages. Contrary to popular belief, I actually love waking up very, very early. And I'm not saying like 8 a.m., 9 a.m. I love waking up talagang madaling araw. Kasi I am more productive that way. I feel like ang dami kong magagawa throughout the day kapag mas maaga ka nagising. Ganon. Although I am a night owl. Ano matawag doon? Yung, basta yung mas productive ka kapag gabi. Pero I love kapag madaling araw kasi yun talaga yung peaceful, quiet time. And siguro kasi pag the more I age, parang medyo hindi ko na kinakaya yung puyat talaga. So, parang feel ko mas prefer ko na ngayon yung mag-wake up early ganun. So, wish me luck kasi hindi pa maayos yung body clock ko kasi kanina nag-jogging ako, na-exercise everything. 3 hours na yung tulog ko kasi kagabi 2 AM na natulog. Nagtaba. So, hindi ko alam kung kailan yung last update ko sa inyo Sir ko. Pero I am now 56% in Hunger by Not Hamsun and I am loving it so far to the point na 50% in pala ako. Nag-order na ako ng physical copy niya sa Amazon. And sobrang mahal diba sa Amazon ng shipping. So nakapag-force ako ng ibang books talaga na isabay na sa kanya ng mga books na gusto ko din bilhin the last time that I checked. Mukha ko, no? Parang talagang kulang talaga sa tulog. Pero, bayaan nyo na. By the way, I have a new book. This is Lady Chatterley's Lover by D.H. Lawrence. I've been wanting to buy this. Yung nakita ko siya dun sa fully book namin last time sa BGC. Kaso, hindi ko nabili kasi wala akong budget. Tapos nakita ko to sa second-hand bookstore na Filipino ko, nakita ko siya. And it only costs like 100 or 90 pesos, 89 pa ata, ganyan, o diba? Sobrang win-win na. Kasi, I love this, like, nagmumulagta ko ng Penguin Popular Classics na ganitong covers and edition. Ewan ko, mas gusto ko siya since mas vintage looking siya. Tapos, ang gaganda ng cover nila and I do appreciate old covers or vintage covers. They just have more character to them. Compare sa mga modern ngayon na medyo or cartoonish. I mean, no offense, pero yung parang medyo, basta hindi ko ma-explain. Mas gusto ko yung mga ganun, yung mga old cover. By the way, dumating kahapon itong Scent Therapy ko na perfumes. And, nabudol ako nito kasi, mostly kasi dahil sa vanilla caramel. And sabi ng isang TikToker, or nakita ko sa isang TikTok video, na medyo, ito talaga isa sa mga, or if not, ito yung nakita niya na pinaka-close sa Bianco Latte. Namin ko siya, nung dumating siya, hindi ko alam. Kasi yung first impression ko sa kanya, nahilo ako agad. Like, meron siyang rubbery undertone na hindi ko ma-explain na parang plasticky-ish, rubbery-ish, ganyan. Pero hindi ko sure kung totoo talaga yung naamoy ko. Pero hindi ko na siya nagustuhan in terms sa kanyang aking trigger sa hilo. I haven't smelled the original, kaya bumili ako nito kasi parang, okay, let's see if it's really good, as they say. Pero now, I'm more curious sa original kung ganda talaga amoy niya na parang nakakahilo. Kasi, ang dami nagko-compliment palagi sa ibang tao kapag Bianco Latte yung gamit nila. Nakita ko na sa mga videos, pero, and I really want to smell like caramelish. Ayan, medyo hindi ko siya trip sa hilo ko. Pero let's see if, after ng ilan kong gamit, mali naman it will go on me or something. I don't know. Okay, update. This is my second day waking up 5:30 a.m. and exercising. Ganda ng makeup ko ngayon, no? Simple lang. Naglagay ako ng eyeliner. Again, yung normal everyday routine ko. Pero naglagay ako ng pink eyeshadow na maliit. Ay, na medyo dark. And then, I put this kumikinang na eyeshadow. And I actually really like it. And naglagay ako ng Aegyo-Sal with the same eyeshadow na nalagay ko sa base. Eye base ko. Ayan. Ganda! Ganda! Ang ganda ko! It's already hapon. 3 na. Tapos, inaantok ako. Gusto ko lang mag-update para sabihin naantok ako. Kasi, kahapon, hindi ako siya nakapag-update. Wala kasi memory bigla tong phone ko.
I was fighting for my life para hindi makatulog nung hapon. Kasi may ginagawa ako. Tapos nagbasa din ako kasi kailangan kong makuha yung at least 100 pages a day. I'm actually thinking of changing to 50 pages kasi yun yung parang normal na average mong pwedeng gawin in a day. My legs, as in yung legs ko super sakit. Kasi kanina umaga sore na siya. Pagising ko sore na siya. Ngayon super sore na siya. So good luck to me tomorrow. And this is just my second day doing the streak. And waking up 5:30, exercising, cha-cha-cha-cha. So sleepy na ako naman so much. I can't wait na maggabi na para matulog. By the way, isa sa mga goal ko is yung 1,600 ml na tubig. Di ko alam kung nakita nyo nito before yung jug ko, pero ganito siya kalaki. Ang gusto ko sa kanya, meron din siyang mga oras. I used to drink this talaga everyday nung bago kong magpa-check up sa hospital. Kasi sabi ko, para ma-less dagdag yung gastos if ever na meron ako sakit. Para makipindok na, ay, dehydrated ka lang pala. Baka yun yung sabihin eh. So, ayan. Tapos mayroong ml dito. But I love the time more. Pero 1.6 ml yung goal ko. Kasi, pag 2 liters, yata yung ba yung normal tao na parang need. Hindi ko alam kung yun yung normal need. Siyempre, maliit akong tao. So, hindi naman nata super accurate yun sa mga iba-iba naman tayo ng body. So, sa akin, I feel like 1.6 yung pinaka okay sa akin na sweet spot sa akin na water. Nantok na ako. Good morning. It's the third day. 5:30. Waking up at 5:30 a.m. Natulog na ako. Okay, so I've been using again yung Saipo kasi inubos ko na lang siya. Although so far naman I like it kasi it's lightweight. Like ginagawa ko lang, inubos ko lang siya, pero turns out nagugustuhan ko siya. And nakita ako na paglagay ng sunscreen, sobrang dami niyang maglagay ng sunscreen kapag tatakbo siya. So ako din, kasi kala ko dapat unti-unti lang, pero medyo naaarawan na kasi tayo. So damihan na natin. Sayang. Gusto ko bumili ng parang shader sa mukha ko talaga. Like sa buong mukha. Kasi feel ko magiging disturbance yun sa pagtakbo. Dapat sa neck din. Ayan. Okay na to? Naisip ko na yung pancit na kakainin ko mamaya. Hello, good morning. This is the third day. I don't really look good right now, pero I swear I'm feeling good kasi an oras pa lang and I already did a lot of things. Tapos ngayon, nakalimutan kong mag-ano. Kasi meron tayong, yung start ng year, alam niyo naman, naggagawa ka ng project pan 2025. Like, yung kailangan ko upusin yung mga products ko dito. And sakto kasi may mga skincare din ako ngayon na hindi ko pa nagagamit and hindi ako mag-makeup today. So, I feel like that's the perfect time. And yung lotion, mga lotion ko, hindi ko pa naubos. And ito yung isa sa mga gusto kong ubusan, yung Lux Organic. So, una muna is itong AHC Youth Lasting Real Eye Cream for Face. Ito yung actually, ano pa ni Eman, yung pasalubong niya from Korea last year. Ito kasi hindi ko masyado nagagamit kasi hindi ko naman masyado nakikita effect, pero I do get it kasi ano nga ito pang wrinkle ganyan. Wala pa naman ako masyadong ganyan ingay ng labas. So parang ngayon feel ko pag nag-run, nag-workout na, mas prone ka sa wrinkles kasi yung gravity gumaganon pag tumatakbo ka, bumababang ganun.
Ayun, isa sa mga naging demotivator ko kagabi. Sabi ko, hindi ako pwede ma-demotivate dahil sa ganun na parang, sabi nila, mayroon na runner's face. Parang, sobrang bilis mag-age, ganyan. Kasi nga, yung gravity din nagpo-pull down and sa sun damage daw. So, ayan. So, kung sa gabi ka man tumatakbo, meron pa din tinatawag tayong gravity. Kasi pinapull down yung skin mo, ganyan. Tapos, yung mga joints mo, hindi pala masyado maganda for running like palagi. So, buti na lang, parang planning ko lang naman 4 times a week. Tapos, the rest, mga walking na ganyan. Kasi, nakita ko din before sa post na mas maganda talaga yung walking. And, it lowers din talaga yung cortisol at something like that. And I'm a walker girl. I don't like running that much. However, ngayon, medyo nabibuild natin yung stamina. Nabibuild na yung strength. Ganyan. Kaya siguro medyo okay na ako sa pag-run. Ayan. And super dry ng skin ko. Kasi nakakalimutan ko talaga palaging mag-lotion. And may niacinamide kasi to. Which is ang lala ng eyebags ko. Pero I swear, 7 hours and 30 minutes na sleep. Kasi tinatrack ko yung ginagamit ko palagi itong Orbis Essence Hair Milk. Kasi ang mahal niya. So, gusto ko lang siya gamitin kapag lalabas ako ganyan. Maghanap ako ng hair care na pwede kong i-everyday na. Kayang-kaya kong i-repurchase agad, ganun. Nakatulog ako kagabi while reading A Hero of Our Time. And so far, parang wala mo nung naiintindihan kasi parang nag-travel lang siya, ganun. Nagutom ako ulit. Kahit kakain ko lang ng breakfast. And by the way, nag-Milo ko kanina. First time ko mag-Milo na malamig ulit. In like, sabi natin 10 years ganyan or 6 years ganun kasi tagal ko hindi nagmamilo ng malamig kasi lagi akong pinapapak ko lang yung Milo ganyan. Tatry ko din pala maghanap ng cup other than this kasi this is my go-to cup talaga, si Kuromi. Pero kailangan ko ng cup na hindi na cover yung head ko kasi meron akong alopecia as you all know and nai-irritate siya sa cup. Whenever parang basta nai-irritate siya kapag may may something siya sa head ko which causes more hair fall kasi pag cap talaga prone siya sa mga irritation, ganun. Since siya, nakukulog, ayun yung word, nakukulog. And naghanap ako ng cap na butas dito mismo, like butas dito mismo sa part na to. Okay, so kakadating lang ng iba kong books sa store na isa sa mga favorite stores ko na sa online na bilihan ng yung iba ata second hand and actually, from Bacolod pa yata sila. Sobrang ganda kasi ang sala bookstore talaga na parang independent and I really want to go there. Kasi sobrang layo pala nun. And I got some few books. And yung unang-una is yung Arthur Miller's Death of a Salesman. And I've been hearing a lot of good things about Arthur Miller. Although parang hindi ko sure kung sikat pa talaga siya. Pero hindi ko siya nakakome across mostly sa TikTok. Hindi ko alam kung madami bang may alam sa kanya, but I do come across his name a lot sa mga Reddit na post at Reddit ba or YouTube basta ganyan. So I love this Penguin 20th Century Classics, yung mga gantong cover, yung may white border square ganyan. So I immediately took this one. And then we also have Raymond Carver's The Cathedral. I've been looking for his other book, his most famous one, yung When We Talk About Love yata. Pero this is also highly regarded kasi ito lang yung stock nila ng ni Raymond Carver. So, I still like it kasi I think mataas din naman yung ratings nito and yung mga praises dito, high praises. And then, The Bluest Eye by Toni Morrison. This is my 4th copy of her. So, hindi ko sure kung kumpleto na ba ako sa parang gantong series niya, yung gantong covers. Kasi meron na ako. Nauna ko yung Sula. And then, Beloved. Ay, wala pa akong Beloved. I think yun na lang yung kulang ko, Beloved. Ito pala yung pangatlo ko, tama. Sula, Song of Solomon, and The Bluest Eye. So, pangatlo ko palang. Kulang ako ng Beloved. And I think yun nga ata yung pinaka highly praise or pinaka-famous niya yata dito sa mga gantong cover. I'm not really sure, but as you can see, it's okay, pretty okay condition, hindi lang sa sticker, but
pwedeng tanggalin. Although yung Death of a Salesman, meron siyang folds. Ayan, as you can see, which is kind of bummer. Pero, okay lang, kasi nakuha ko naman siya 250 lang. Yung Agatha Christie's Murder on the Orient Express, this is one of my favorite books of hers of all time. Kasi this has one of my favorite din na plot twist sa murder books. And I lost my copy for some reason. Kasi I think I lent it to my ex. Tapos hindi ko sure kung nasa na siya. Kasi nakita ko siya sa nakita ko yung lahat ng Agatha Christie collection ko. Na nag-ayos ako ng books. Kasi tinaas ko mostly yung mga books ko. Wala talaga. As in, hindi ko siya nahanap. Pero kompleto yung Agatha Christie ko. Except my copy of Murder on the Orient Express. And I love the version more, or cover edition more, nung previous ko. Yung pinakauna-una ko. Pero wala akong choice kung di bilhin to. Kasi I really wanted a copy because I'm gonna do a Agatha Christie collection. And okay na ako dito. Kasi nakita ko lang siya dun sa store. So inisip ko, why not isabay na para isabay sa shipping. Kasi bumili pa ako sa ibang store with the same price pero dagdag shipping pa. Ewan ko, girl math. I bought this for 280 pesos. And I think it has the same edition ng Agatha Christie ko na, and then there were none. Although I'm not sure. Pero parang mukha naman. Same edition. I just don't like this sticker. Anyways, okay na din to. Pwede na. Okay na to. Sabi ni, Grace and Felix. Pero, yeah, that's my mini book haul. I'm gonna eat because I'm super hungry. Pag sila kinuha, hindi na sila nagagalit. Ang cute eh. Kala ko abot sa'yo ni Juliana. May pa-star pa. May pa-design pa. Hindi, damihan mo. Yan. Garlic ate. Tatawa.